Hindi pa rin po ako makapaniwala sa nangyari po sa laban ni Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Wei dito po sa Norwich Chess 2025. Grabe, parang hindi totoo. Bakit? Una po 'no, naglaban sila sa classical event na nauwi lang po sa tabla. Bibilisan ko lang ito. Ayan po, oh. So, natabla lang po 'yan. Nagkapalit-palit ang piyesa, pati reyna, and then eventually opposite bishop. Ayan po ang nangyari, napalit na yung tore. Oh, ayan po ang nangyari, tabla. So, 1 po na pamputi, pero wala. Hindi nagagalaw po yung king dyan. Yung bishop na lang igagalaw, tabla na po yan. So, natabla sila, napunta sila sa Armageddon. At dito po sa Armageddon na ito, so puti po dito, si Wei ulit, itim si Magnus, 10 minutes si Wei 7 minutes lang si Magnus, tabla lang kailangan ni Magnus, si Wei in a must win. Grabe po yung matutunghayan nyo. Hindi ako makapaniwala, promise. Kayo din, malamang di kayo maniwala. Pero, nangyari to. E4, E5, Bishop C4, Knight F6. Pagka Knight F6, nag D3. So, Bishop opening po ang tinira ni Wei. Nag C6 lang si Magnus, Knight F3 develop, nag Bishop E7. Binibigay lang po, no? Pero wag mong titikman yan kasi may check. Bagsak po ang iyong kabayo. Kaya nag-castling. Pagka-castling D6 to defend, nag-C3 naman, Knight D7 develop, nag-Rook E1, Knight F8, and then nag-Queen B3. So after Queen B3, hitting the pawn on F7, kaya dinipensahan niya ng Knight lang sa E6. Tumira naman po ng D4, opening up the center na tinirahan lang ng Queen C7, depensa sa E5. Tumira naman po ng Knight D2 develop, nag-castling na si Magnus, nag-Bishop F1 para siguro yung kabayo tatalon doon para pressure sa E5. Nag-Rook E8 po si Wei dito na tinirahan muna ng A4. Siguro bago niya to igalaw, tinanggalan niya ng B5 idea. Anyway, nag-A5 lang dito si Magnus na sinagot na ng Knight C4 and then kinapture po yung pawn sa may D4 na hindi binawi agad. Nag-Knight muna sa B6 hitting the Rook, saka pagkatira po ng Rook B8, kinapture na yung D4. And according sa engine evaluation, this is slightly better for the side of white. Pagdating naman po sa oras, halos dikit na. Tumira po ng Bishop D8, inatake yung kabayo, kinapture yung Bishop, pinawi po ng tore, and then nag-Bishop D2, develop lang. Tumira naman ng Queen B6, pinapalit yung reyna na hindi pinalit, umiwas sa D3. Teka lang, coach, binibigay po yung pawn. Hindi pwedeng kainin yan kasi makukulong ka, may Rook B1. Kaya ang ginawa ni Magnus, D5. Pagka D5, tinulak yung pawn sa E5, pumasok yung kabayo sa E4, at ito daw ay very equal. Pagdating naman po sa oras, konti na lang ang kalamangan ni Wei. Kasi yung starting time nito, 3 minutes lamang, pero ngayon, ayan, ilan na lang, ilang segundo na lang. Anyway, pagka Knight E4, nag-Bishop E3, tumira po ng Bishop lang sa may E7, na sinagot ng Rook sa may D1. And as you can see, very equal po ang evaluation ng engine. At pagdating sa oras, ayan na, medyo dikit na po. This is move 21. Pagkatira po ng Rook DE8, tumira naman po ng Queen B1 para depensahan yung pawn. Tumira ng C5 itong si Magnus. Kaya pala nag-Rook ED8, no? Para depensa doon kasi bibiyak C5 aatake. Pagka C5, sinagot po yan ng Bishop B4 lang. Umarang lang yung Bishop, no? Wala naman kasi ginagawa. At least active siya ngayon na umatake dyan. Siguro, ang pine-prevent po niyan yung ganito. Hindi ako sigurado eh. Pero cute tingnan yung Bishop sa B5. Ang ginawa ni Magnus, kinapture niya po yung D4. Binawi po yan ng kabayo. Kinapture din. Binawi ng Bishop. And then Bishop C5 na tamang palit-palit lang. Nasinagot ng Queen lang sa D3. Ang Queen D3 very equal. Ngayon, nasa move 26 sila, yung time nila medyo dikit na din. Ang ginawa ni Magnus, simple G6 lang, na sinagot ng Queen E3. After Queen E3, kinapture yung Bishop, binawi po ng tore, na kung saan may threat yan, nakakainin po yung kabayo. Ayan, madilibre yun eh. Kaya si Magnus tumira po dito ng number 1 engine move. Natural kay Magnus yan. Knight G5 lang. Magtataka ka una, coach, pinapakain yung kabayo.
Ha, pinapakain yung kabayo, hindi pwede, may kain dito eh. Kaya nga po ang ginawa ni Wei, umatras yung reyna eh. Ayun, no? Inatake niya na lang ito. At dito na po nangyari yung hindi ako makapaniwalang tirang ginawa ni Magnus. Grabe to. Grabe. Bakit? Kasi Magnus Carlsen, yung simpleng tira niya po na knight e6 dapat, yan daw po ang tamang tira eh. Hindi ginawa ni Magnus. Okay? Ang tamang tira ganito knight e6, capture, takes, ayan mangyayari. Tapos rook dito, may pressure doon. Ayan, kaya persado ni depensa, capture, very equal. Yan po yung dapat mangyari. Ibalik ko na. Kaso hindi ginawa ni Magnus yun eh. Alam ko ang plano talaga nito yun eh. Pero hindi niya po ginawa at siya po ay tumira nito. Rook C2 na mali. Bakit? Unang-una po, ang idea niya dyan gusto niya pag kinapture mo may text dito. Pero pagkatira niyan, Wei, immediately, kinain po yung kabayo. Libre. At alam niyo nangyari kay Magnus pagka-capture ng kabayo? Tawa na lang siya na ilig ng ilig na parang kahit siya mismo hindi makapaniwala sa mga tinitira niya. Oh my gulay! Anong nangyayari kay Magnus? Ang lakas mag-blunder mga sir. Grabe ito. Siyempre, wala, one piece daw niyan, completely winning agad yan sa white. Pero si Magnus hindi pa po nag-resign. Tumira pa ng rook takes sa may F2, nang gugulo pa. Ang gusto niya mangyari dyan, pagka-takes mo, kakain dito, though winning yun completely winning, king G3, at least tumabas yung king. Actually, ito po, talagang malinis na one piece up to. Nanggugulo na lang dito si Magnus. At eto naman si Wei, aba, instead na simplihan, may simple nga po ganito tas king movean mo one piece up, no? Pero si Wei, aba, matindi din Sabi, ayoko ng simple gusto ko brilliant move. Kinain pa yung tore. Bakit? Kasi pagka-takes dyan, king takes rook, ang ending, 3 piyesa laban sa isang pirasong reyna. So, this is completely winning. So, nasa move 32 sila. Queen C7 ang ginawa. Nag-takes lang sa may D5. Nag-check. Tumakbo sa E2. Nag-Queen E6. Dinipensahan yung tore. Queen F5. So, this is still very winning or completely winning for the side of white. Nag-rook lang sa may D4. Pinaprevent niya po yung check dito. Anyway, tumira lang po ng check doon. Kining move lang. Nag-king move lang din, nag-h3 lang para tatakbo yan dito mamaya. Nag-h5 naman dito si Magnus, tinirahan lang ng rook d7 para pressure po sa mga pawn na nasa f7 and b7. Nag-g5 lang, bishop c4, ayun na, hatawin na yung f7. Na sinagot ng queen f5 check, tumakbo lang yung king, kinapture yung pawn, tumakbo ulit yung king, nag-queen h2 ng gugulo pero tinirahan lang ng rook to d6 para hindi makalabas. At kung titingnan nyo po, 15 seconds na lang si Wei, pero move 43 na. It turns out, ang Armageddon pala, once you reach move 40, may 1 second increment. Ganun pala tong Armageddon. Opo. So, kung binilisan mo, mapupunta ka din sa may increment na 1 segundo. Anyway, queen sa G1, umangat yung king, kinapture yung pawn, tumakbo lang doon. At dito po, nag-king F8 na lang yan, pero kinapture lang, tumakbo ulit yung king. And after rook to G6, Magnus nag-resign na. 5 seconds na lang no? Pero, paano mo didepensa yung mate? Yun yung matindi. Wala. Mamatiin ka na, mate in 5, mate in 3, mate in 1. So, para makasurvive ka na, ipakain mo na lang yung reyna. Anyway, ang matindi dito, anong nangyayari kay Magnus? Bakit ganun kalala yung mga blunder niya? Nagagaya na siya
sa ibang grandmaster tulad nila Wesley, nila Anish, or even Hikaru na matindi yung mga blunder, no? Kasi kilala si Magnus for being very accurate. Wow. May binitawan po siya sa interview na parang gusto niya nang mag-quit sa classical chess, no? Speed chess na lang ang gusto niyang laruan or yung mga rapid and blitz. At sinabi niya din because of the heartbreaking loss na nangyari kay Gukesh in a completely winning position, hindi pa po siya ganun ka-motivated. Actually, yung standard niya, binibilisan niya lang po, gusto niya lang itabla. Tapos, gusto niya lang tapusin na yung torneo, wala na siya sa mood. I'm not sure if he's trying to win pa. Kasi, ang bilis na tinatapos, hindi naman ganun si Magnus, diba? Si Magnus, kahit matalo yan, mabilis makarecover yan. Tapos, pag naglalaro yan ng torneo, wala. Always go for the win yan. Hindi yan yung patabla-tabla lang. O, parang ginagaya niya yung mga Wesley So style na, okay, tabla lang tayo, okay na ako. Anish Giri style din eh, no? O yung ibang Grandmaster na patabla-tabla lang. Si Magnus, hindi ganun yan eh. Dami ko sinabi about kay Magnus, pero grabe, no? At dahil doon, si Magnus plus 1 point lang. So, from 11, naging 12 points siya. At sa kasalukuyan po, nung ginawa ko yung video na ito, naglalaro pa yung iba. Ito matindi. Pakita ko lang na mabilis, pero baka gawa natin to ng video bukas. Ongoing pa, lamang po dito si Hikaru. Tapos si Pavi naman, ayan no, medyo equal din against Arjun Erikaysi. So, ang standing hindi pa kumpleto kasi hindi tapos yung iba eh. Pero ako talaga nalulungkot ako sa nangyari na yun kay Magnus. No? Grabe yan, no? Alam niyo ba 2 beses siyang tinalo ni Wei sa Armageddon? Grabe ah. Di maganda ang nangyayari kay Magnus na ito. Abangan na lang po natin yung mga susunod pa na laban ni Magnus kung maglalaro pa siya. Sabi niya, magre-retire na ata eh. Muli po yung Coach P, the Master, Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, cause I'm an albatross.